Ganda araw po, ako po si ERP na Jim D po. So kung nagpaplano ka na magdagdag ng mga gym equipment sa existing na gym business mo, or nagpaplano ka magtayo ng gym business mo na medyo advanced at high-tech ng konti ang mga equipment mo, panoorin mo at tapusin tong video na to. Pero bago ang lahat, ide-demo natin yung mga gamit ni Sir Fermo ng Zamboanga kasi hindi natin masyadong na-feature yung mga gamit niya. At bago natin balutin to para padala sa pier, minabuti natin na isa-isahin yung mga equipment niya kasi napakaganda ng selection na ginawa niya. Pero bago ang lahat, ito muna, i-demonstrate natin muna yung kasi bumili tayo nito ng imported na incline bench press. So second hand to binili ko. So bumili tayo ng imported na bench press kasi gusto kong gayahin yung equipment nila doon sa forma. Kasi sa totoo lang, yung dati naming design, wala namang problema doon kasi parehong-pareho naman. Ang importante kasi dyan, ang sukat. So, ang importante dyan, yung barbell nakakasya sa imported na bench press is the same barbell din nakakasya sa locally fabricated na gym equipment. Kasi, kung kakasya yung barbell dito at pareho na sukat nito, so kung ano man kayang gawin nito, kaya gawin din nito. So ngayon, ang ginawa na lang natin, so iniba natin ng konti yung design natin. So tinaasan natin yung support kagaya nung sa imported. So makikita nyo, mataas na. Tapos ngayon, makikita nyo, dito sa Cavite kasi, naka J-hook na tayo na imported na engineering plastic. Pero sa Cebu, kung doon kayo order, naka-dragon bone pa rin po tayo dahil wala tayong supply ng J-hook doon. So anyway, so parehong may spotter tong inclined bench press. So sa atin, ever since, meron na rin tayong spotter para sa bench press natin. So, bukod doon, ito, yung plate rack niya, although maliit lang, naglagay na rin tayo ng plate rack, ginaya na rin natin para magmukha imported. Yung sa atin lang, mas mahaba yung inilagay natin na Olympic adapter. So, ito yung lagi ko sinasabi. Yung brand new nito, nasa 20,000 pataas. At ang brand new nito, nasa 14,000, 14,000. So, ang tanong ko palagi, kung pareho lang ng barbell, nakakasya, at pareho rin lang ng sukat, huwag mo sabihin na mas lalaki ang katawan mo sa imported na bench press. So, pareho lang yan, nasa gumagamit yan. So, ngayon, ang kagandahan kasi, nung diniscuss natin na to, kasi, kung sa bench press pa lang, nasa 20,000 ka na, malaki puhunan ang mauubos sa'yo. Para, kagaya nitong kay Sir Fermo na nagamit, kung ito ang mga pagitan mo is 30% to 50% ang diferensya. So, kung nasa 600,000 lahat yung gamit ni Sir Fermo, abuti kang 1.2 million pag imported. Ang tanong doon, kung yun yung gamit na pipiliin mo yung imported, kailan babalik yung puhunan? Kaya importante yung kailan babalik yung puhunan kasi hypothetically, kung iipunin mo lahat kasi yung ginastos mo, kailan babalik? Para kung naipon mo, magtatayo ka uli ng isa pang gym business. So, kung dito, aabuti ka 3 taon bago mo mabawi yung puhunan mo. At dito, 1 taon, ibig sabihin, taon-taon, pwede ka nagtatayo ng gym business mo. At dito, every 3 years ka magtatayo. So, napakatagal nung pag-asenso, nung pagsulit ng pera mo. So, yun yung gusto ko i-discuss about doon sa So, nagpalit na po tayo ng design sa imported. So ngayon, doon sa mga feature natin, especially ng isang beses, kung existing kang gym business owner, nagtatanong sila kung yung pwede nilang i-improve. Especially kay Sir Dennis. So, nakapag-deliver tayo kay Sir Dennis. So, nagtatanong si Sir Dennis kasi, ang gusto niya kasi, palitan na yung lumang mga gamit niya. Tapos, papalitan ng bago. Tapos, tinanong niya ako kung tatanggalin na ba kaagad yung mga lumang gamit. Ang suggestion ko, kung kasya pa yung mga additional na equipment mo, huwag mo na tanggalin yung luma.
Kasi dagdag tao yun na makakagamit. Pero kaka-upgrade mo at mapupuno na, doon mo naman tanggalin yung mga equipment na luma mo na. So kung wala kang idea kung ano yung idadagdag mo sa sa gym business mo, so ito yung ilan sa mga order ni Sir Fermo na pwede mong gayahin. So ito yung hammer isolateral shoulder press natin. So ito, ang maganda kasi dito is machine siya pero almost free weights talaga yung buhat mo. Kasi yung bigat, kung ano yung kinarga mo, yun yung bubuhatin mo dito. Pero ang kagandahan nito, una-una, isolateral siya. So, ang isolateral movement, ang kagandahan kasi nito is hiwalay na nagde-develop yung kaliwa at kanan mong braso. Kasi, pagka barbell ang gamit mo, yung pag hindi na kaya, nung mahina mong kamay, which is sa akin sa kaliwa, pag hindi na kaya ng kaliwa, yung kanan na nagko-compensate. Kaya nangyayari, kalimitan, mas malaki yung kanang braso o yung malakas mong braso, mas malakas siya, mas malaki kaysa sa mahina mong braso. Pero ito, sabay na magde-develop yung kaliwa at kanan mong braso. Okay? Ang susunod dito, yung safety talaga. Actually, yun yung first and foremost, yung safety. Kasi, safe to. Kasi, ang problema sa barbell, pag hindi mo na kaya, at wala kang spotter, pwede kang mahulugan. Lalo na kung ikaw lang mag-isa. So ito, pag hindi mo na kaya na buhatin, ibabaksak mo lang. At maganda nito, tayo lang ang nag-incorporate ng parang shock absorber dito. So para hindi mabaldog yung mga plato. So yun yung kagandahan ng hammer isolateral shoulder press. So another machine na pwede nyo i-upgrade is itong assisted squat with standing calves, shoulder, and rowing. So, shout out kay Sir Jimmy Solis ng Loris Gym, Dagupan, Pangasinan. So, isa siya sa huling mga naka-order sa atin ito. So, nag-video pa nga siya kung paano gamitin to. So, ito, kagandahan nito, maliit na space, ang kakainin nito, pero 4 o 5 exercise na magagawa nito. So, isa-isahin natin. So, una, yung assisted squat. So, sa assisted squat, maganda rito kasi, kay beginner ka, kay advanced ka na, matutulungan ka na ito kasi, una, pag beginner ka, natuturo sa yung proper posture, which is, labas ang dibdib, labas ang puwet. Kasi, itong likod na to, habang bumababa, itutulak yung dibdib mo palabas, at yung puwet mo palabas. So, ganito yung tamang posture ng squat. So, another exercise na magagawa mo rito is standing calves, which is pag-minsan, madalas na napapabayaan yung ating calves. So, sa standing calves, pangalawang exercise na pwede mong gamitin para sa machine na to. Pero, wait, there's more. Kasi, in-improve natin tong design ng machine na to. So ito, sa ganitong posisyon, pwede siyang shoulder press. So hindi siya masakit sa balikat kasi ikaw at ang machine ang mag-a-adjust para at least tama yung range of motion mo. Then, sa ganitong posisyon, rowing ka naman, barbell row. So kita mo, lagi kong dine-demonstrate yung sa kamay ko, pantay lagi. So, walang baluktot, kaya hindi magiging cause ng injury. And last but not the least, pwede kang mag-shrug. So, standing assisted squat, standing calves, shoulder, rowing, at shrug. 5 po yung nagawang exercise. Samantalang, aliit lang ng space na kinain nito. Okay. Tapos ito, isa sa mga pinili ni Sir Fermo is yung seated chest press natin with high row combo. So ito, maganda rin na maidagdag sa gym business mo. So ito, kagaya nung shoulder press, isolateral siya. So kaliwa at kanan na hiwalay na gumagana. So, hindi nagtutulungan yung malakas at mahina mong braso. So definitely, sabay na lalaki yung kaliwa at kanan mong braso at chest.
Tapos again, yung safety nito. Ang maganda nito kasi, sa bench press kasi, ang last movement mo, kailangan mo magtira ng energy para maisampay yung kamay mo, yung barbell sa rack. Ito, hindi. Kasi ang last movement nito is ibababa mo lang. Again, meron na naman tayong safety mechanism dito. May mga shock absorber tayo rito na damper nung bigat. So ngayon, maganda kasi dito, meron yung tinatawag na program na up to failure. Pag up to failure, yung wala ka na ititirang energy kasi actually, based sa study, yun yung pinaka malaking hypertrophy na pwede magawa sa katawan mo. Yung di mo na kaya, pinilit mo pa. Pero yun, usually, nagagawa lang yun pag may spatter ka. Kasi napakadelikado mag up to failure, lalo sa bench press, kung ikaw lang mag-isa. Kasi pag hindi mo talaga kaya at failed na talaga, di mo maisampa. Samantalang ito, ang up to failure mo, pag di mo na kaya, naginig ka, baba mo lang. Then that's it. Di ba? So isang exercise yun for the chest. Then another exercise is, ito yon, yung high row naman siya. So ito, pinasadya rin ni surfer mo. Nagpagawa tayo ng close grip sa kanya. So ito, pwedeng close grip ang rowing mo, high row mo. Tapos, pwede mong taasan yung upuan mo at saka ang stopper mo, depende sa posisyon mo na kailangan mo. Kung matangkad ka, babaan mo, at kung medyo maliit ka, taasan mo. So ito, bukod dun sa close grip, may wide grip tayo na row. So magkaiba yun. Itong wide grip na to is lats ang tinatamaan nito, yung lateral muscle natin sa tagiliran. Samantalang ito sa unahan, sa inner back yung tinatamaan natin. So, 2-in-1 na machine, pero back and chest na yung tinatamaan. So, kung nag-iisip ka ng dagdag na gamit para sa gym mo, magandang ma-consider mo to. Then ito, marami nagtatanong na ito sa atin, yung leg abduction, leg adduction. So ito, pang inner at saka outer thigh to sa loob at sa labas. Usually, gumagamit ito babae, pero okay din to sa lalaki kasi maski sa lalaki, pag minsan, ang hirap i-target ng inner at saka outer thigh natin. So ito, pwede siyang pabuka at ipipindot, may lever lang po rito, ikot lang natin para pwede naman pasara para sa inner thigh. So ito, marami nagtatanong nito sa page natin. Hindi natin nagagawa ng video kasi pag minsan mabilisan yung mga proof of completion natin. So minabuti natin na makapag demonstrate ng mga equipment na to para sa ganun, kung nagpaplano kayo, nakikita nyo kung paano gumagana. Tapos kung makikita mo sa mga selector race plates natin, lagi tayong may dalawa tong pin na makikita nyo. Ito yung moving na pin. Tsaka ito is yung fix. Ito, yung fix na to kasi, pag di mo na kaya kasi, kunyari, kumbaga, gusto mo pa magdagdag ng plato at nandito ka na sa pinakadulo. Kung dito ka na sa pinakadulo, pwede ka magdagdag up to 50 pounds ng plato rito para hindi ka nagagastos kaysa magdagdag ka pa ng additional selector race plates. Kasi, sa totoo lang, ilang tao lang naman na makakagamit ng mga ganito ng kabibigat. So, para kang bumili ng mga plates para lang sa kanila. So, para hindi ka gumastos ng malaki, pwede kang, standard namin 150 pounds, pagka bitin sila, pwede kang magdagdag ng 5 up to 50 pounds na, na plato. So, yun yung kagandahan dito. So, na-demonstrate natin yung leg abduction at adduction na machine. Then, isunod natin yung hip thrust. Ito, request ni Sir Dennis ng ng Cebu. So ito, combo machine tong gamit na to. So hip thrust and seated dips combo. Maganda to. Kasi bihira sa mga machines yung para sa puwet, sa glutes. So ito yung silbi niya. So ipakita natin yung hip thrust na exercise niya. Kita nyo, mas madali na yung pagpasok at paglabas ngayon. Tapos, madali lang din i-adjust. So, pag gagamitin mo na to, make sure na nasa tamang level ka. So, taas mo lang yung puwet mo.
Tapos may spring din tayo sa baba para hindi bumabaldog yung rack mo. So ito, marami nagre-request nito para po to sa glutes or sa puwet na exercise. Pero ito, sinulit natin yung yung design at saka yung space kasi aside from dun sa glutes, nilagyan natin na seated dips. Itong seated dips na to, importante to kasi kagaya ko, may bali ako sa kaliwang braso ko, mahina yung left na arm ko. Honestly, hindi ako makapag-dips. Hindi ko kaya mag-dips kasi nanginginig eh. So baka maging injury prone pang dating ng dips pagka pero ito, maglalagay ka lang ng plato, depende sa bigat mo kasi sa dips, katawan mo binubuhat mo not unless maglalagay ka spotter or ng rubber band. So ito, maglagay ka lang nung kaya mo na bigat, pwede ka nang dips. Actually, parang ang ginagaya niya talaga dito is dips talaga na movement. So, tinataas at binababa yung braso mo at yun din natatamaan sa'yo. Yung inner chest mo, lower chest, inner chest, plus tricep. So, ganun po itong So, ito, hindi ko na i-feature maigi pero marami nagtatanong nito. So, Sir Dennis ng Cebu, ito po yun. So, hindi ako makahanap ng video kung saan ko feature to. Then, ito pa yung isa. Ito yung seated leg curl and extension natin. So ito, marami rin nagtatanong paano gumagana kasi ito, mas tipid siya ng konti sa space. Mas tipid siya ng konti sa space, pero ganun pa rin naman yung gamit niya. So ito, nasa leg extension exercise tayo. So parang parang yung design din natin ng lying, ito nga lang, nakaupo. Tapos ito, adjustable yung upuan sa likod. Then, kung gusto mo naman ng leg curl, so pang leg curl din siya. Ngayon, may option yon kasi ako nasanay ako sa ganyan na naka-open lang yan. Pero, pwede ka maglagay nito. Kita nyo, ganun kadali na i-adjust yun. So, kung gusto mo, kung nasanay ka, kagaya sa mga leg curl, leg extension machine natin, so pwede ka maglagay nito. Pero optional lang siya. Pwedeng wala ako. Actually, nasanay na ako ng wala. Pero, kung di mo gagamitin, maganda dito kasi may lagayan siya dito. So sa mga nagtatanong, ang tinatamaan sa kanya is hamstring at saka quads. So harap at likurang legs. Then i-demonstrate na rin natin although hindi ko kaya. Papakita ko lang yung dips natin na bagong design. Ito yung sabi ko na na imported na yung design natin nung equipment. So iba na yung itsura niya. Actually, si Sir Rich Mel ng Talisay, Cebu or Minglanilla, umorder sa atin ito ng bagong design na. So ito yun, kumbaga, very competitive na yung ating dips na design, dips leg raise. Then ito, okay din magdagdag nito, Roman chair, kasi kagaya ng sa puwet, parang bibihirang exercise yung nagagawa mo sa puwet. Ito naman, lower back ang tinatamaan nito. Bihirang machine yung para sa lower back. So sa ganitong posisyon, lower back siya. Pang lower back, pwede rin weighted. May hawak kang plates or dumbbells. So, exercise ito para sa lower back. Then, pero ito, iniba ko yung ng konti yung design kasi yung imported na design, parang may ganito. Nakalagay sa kanilang ganito. Okay naman yun, wala namang problema doon. Pero yung sa akin kasi, kaya hindi ko nilagyan ito at nilagyan ko ng stopper dito kasi aside from lower back, pwede kang mag-side bend, pang obliques. So sayang kasi yung space na kakainin nito Promise ito, kahit wala kang hawak na plates o dumbbells, sobrang bisa sa obliques mo to. So yun yung kagandahan ng design natin kasi hindi lang pang isang exercise. Kagaya nito, dalawa, lower back, tapos sa obliques, sa dips with leg raise, pang abs,
at saka pang chest and tricep. Ito pang hamstring at saka glutes. So dalawang exercise din yung magagawa nito. Then ito, bira-bira rin ma-feature to kasi ito yung tinatawag natin na na hack squat machine. Kasi usually, kinokombo natin to leg press with hack squat machine. Pero maganda yung idea ni Sir Fermo na hiniwalay niya to kasi baka mamaya pilahan yung mga tao. So itong hack squat, para dito sa muscle sa likod yan. So ito, steady ang movement. Another alternative para sa squat mo o sa leg press mo. So, bihirang-bihira ako nakakakita sa mga gym nang merong sariling ganito. Pero, kung ako tatanungin nyo, it's a must. Itong leg press tsaka hack squat. And last but not the least na i-feature natin is itong spider T-bar. So ako, old school, nasanay kasi ako ng yung regular T-bar. So wala naman ako makitang problema doon. Ang disadvantage lang talaga noon, pag hindi marunong yung gagamit kasi nakakurkubado. So injury prone yun pag di ka marunong. Tapos para kang hinihila. Unlike dito, padded yung dibdib mo, kaya hindi ka natatakot na baka sumakit ang dibdib mo or hilahin ka. So itong posisyon na to, kagaya nung sa high row natin, may wide. So yung wide nito is para sa lats at yung close grip nito sa inner back. Tapos, it's either pwede mo isampay dito o ibaksak na lang dito. Kagandahan dito is may spring na naman yung ating sumasalo. So yun, medyo naging mahaba yung demonstration natin para sa mga equip. Sorry, isa pa. So itong twister, alam nyo na to eh. To, ilalast but not the least ko to. Tong chest flies na to, promise, bukod sa pec deck, ito yung pinaka-paborito ko, mas gusto ko to kaysa sa pec deck. Bakit? Kasi ganito. Ito yung pec flies na to, pag ginamit mo to, promise, marami na akong mga heavy lifter na mga kliyente na nag-testing dito na nagulat. Kasi, ang ikinakarga lang natin dito, 10 pounds, 15 pounds bawat isa. Pero nagugulat sila na napakabigat. Ang ginagaya po kasi nito is dumbbell flies. Okay? Incline dumbbell flies. Ang problema sa dumbbell flies kasi, meron tayong tinatawag na momentum. So, dito, tinatalbog natin para mai-push natin sa taas. Okay? So, hindi lahat napupunta sa chest. Okay? So, isa pang nangyayari dito, ang pinakamabigat na position ng dumbbell flies is sa baba. Hinihila kasi ito yung dibdib mo eh. So, habang tumataas, gumagaang to at nawawalan ng tama sa chest. So, nawawalan ng tama. Kaya ngayon, pagdating mo rito, wala na siyang tama. Hindi katulad nito. Kasi, yung plato mo na dito sa likod. Okay? So, obserbahan nyo. So, yun, hanggang dumating siya sa pinakataas niya, yung resting position dapat, yung resting position niya, hinihila ka pa rin. Hindi ka sa dumbbell, pagdating mo rito, yung gravity pababa na. Ito, ibinubuka ka pa. So, ito yung kagandahan nito. Kasi, kahit magaang lang yung platong ikinarga mo, lahat ng bigat na yon napupunta sa dibdib mo. At saka to, hindi mo pwedeng i-momentum to, hindi mo pwedeng ibato. Hindi mo pwedeng patalbugin ng ganon. So, yung ganong klaseng movement is susceptible kasi sa injury. So, ito yung mga gamit ni Sir Fermo, although maikli lang yung description natin last time. So, maganda yung pinili ng mga equipment ni Sir Fermo kasi kagaya nung inisa-isa ko sa inyo, yung iba dyan, idinadagdag na lang later on. Pero yung sa kanya, bukod doon sa mga basic na equipment, dinagdag niya yung mga advanced equipment. Obviously, si Sir Fermo is marunong at may alam sa gym. Ako po si RP ng Gym Depot. Maraming salamat po.